Naglilinis pala ako ng tumbong dahil gagawa tayo ngayon ng tumbong pares. Gamit itong kutsilyo, kinakayod ko ng husto itong mga madudulas na kumakapit dito sa inner part ng tumbong. Katapos ay hugasan natin ng tubig at babaliktarin ito. Once pinaliktad mo ito, makakapa mo ang mga bahagi ng taba na nakakapit dito. Ito kasi ang pinaka-outer part ng intestine. Nilagyan ko nga ito ng rock salt, ganon din ng baking powder. Nilamas-lamas ko nga lang din ito ng gusto para mabawasan na rin ang amoy nito. May nakita nga pala akong baking powder dito sa kusina, kaya inilagay ko na rin ito bilang panglinis dito sa ating tumbong. Kagaya ng asin ay nilamas-lamas ko rin dito sa tumbong. Minsan sa paghuhugas nito, ginagamitan din namin ito ng suka. Nakadepende na rin kasi sa kung anong panglinis ang available sa kusina. Pero okay lang din naman kung rock salt lang ang available sa kitchen mo para panglinis dito. Pagkatapos ko ngang marab ito, ay nilinis ko na rin ito ng tubig. Once malinis na ito, kailangan ko ulit itong baliktarin. Dahil uulitin ko ulit ang paglinis ng inner part ng tumbong na ito. Pagkatapos ko ngang baliktarin ulit ito, ay kiniskisan ko ulit ito gamit ang kutsilyo. To make sure lang na wala na talagang madulas na kumakapit dito. Pagkatapos ngang maisisin ito, ay nalalagyan ko ulit ito ng asin at baking powder, lamasin ulit at banlawan gamit ang malinis na tubig. At aside ko nga lang muna ito at nag-prepare na ng mga ingredients na gagamitin dahil ilalagan natin ito at palalambutin. Nag-prepare nga pala ako dito ng sibuyas, luya at itong tanglad. Tiniktik ko na nga itong tanglad at luya para mag-infuse ang liquid. Ang mga ingredients na ito ay makakatulong para mabawasan ang amoy ng tumbong. Once okay na, nilagay ko na nga dito sa kaldero. Nilagyan ko na nga rin ito ng tubig at tinansya ko na lang ang sukat hanggang sa paglambot ng tumbong. Next, nilagyan ko na nga rin ito ng asin at isinalang. Pero bago ko tuluyang lagyan ng apoy over medium heat, inilagay ko na rin ito ang nilinis kong tumbong. At nilagyan ko nga rin pala ito ng pamintang buo at pamintang dahon. Tinakpan ko na nga itong kaldero at tuluyan ang binuksan itong apoy over medium heat. Pero okay lang kung naset mo ito over high heat. Once na kumulo na, tsaka mo na lang i-adjust over medium heat. Konting oras lang naman ang pagpapalambot nito. Keep checking lang, baka naman ma-over sa lambot itong nilalaga natin. Once okay ka na sa lambot, pwede na natin itong hanguin. Pagkatapos ko ngang mahango ito lahat, ay itinabi ko muna ito. Palalamigin ko nga lang ito ng konti at ito namang pinaglagaan ay kailangan na natin itong itapon. Pagkatapos nga ay ginilitan ko nga itong ibang bahagi para makasingaw at of course maka-absorb at maipasok ang ibang ingredients. Dahil igigisa natin ito ng saglit. Ito nga sa ating kawali ay naglagay na ako ng mantika at inilagay na kaagad ito ang bawang, sibuyas at itong luya. Nilagyan ko na nga rin ito ng paminta at hinalo-halo hanggang sa mag-infuse ang aroma. Isinunod ko na nga rin ilagay itong tumbong at iginisa dito. Saglit nga lang natin gisahin dito para mas mabawasan pa itong amoy na taglay ng tumbong. Bago nga ito masunog ay nilagyan ko lang ito ng konting tubig para magkaroon ng konting liquid at magsama-sama ang mga ingredients na natutong dito sa ating kawali. Pagkatapos dinala ko na rin ito sa aming paresan. Once merong umorder, gugupitan lang natin ito ng kabahagi at lagyan ng sabaw. At ito lang resulta ng ating tumbong pares. Sa halagang 70 pesos, meron na itong kapartner na Java rice.